Magandang hapon po. Nasagip ng mga otoridad sa Quezon City ang babaeng negosyanteng kinidnap noong nakaraang linggo. Nahuli rin ang 3 suspect matapos nilang dalhin ang biktima sa bangko para mag-withdraw ng ransom. Nahuli kam naman sa San Jose del Monte, Bulacan ang pamaril sa isang lalaki. Ang mga kabi-kabilang krimen sa pagtutok ni Jamie Santos. Kita sa videong ito ng PNP Anti-Kidnapping Group ang pagluhod sa 2 kidnapping suspect sa inilunsad na operasyon noong September 11. 3 silang suspect na naaresto sa isang bangko sa Quezon City. At ayon sa mga otoridad, nasagip din ang mismong biktima, isang babaeng negosyanteng 78 years old. Ayon sa DILG, September 2, dinukot ang biktima at humingi ang mga kidnapper ng 150 million pesos na ransom. Nasa bangko ang mga suspect at biktima at doon ay inutusan ang negosyante na mag-withdraw ng pera. Pero nauna nang naitimbre ng pamilya sa pulisya at sa bangko ang pagdukot. The bank operators knew of the situation and contacted the PNP. And within minutes, the PNP arrived and arrested the 3 suspects and rescued the kidnapped victim. 2 sa 3 suspect ay dating taga-Marines na honorably discharged. Ang isa ay dating taga-Army na dishonorably discharged. Patuloy ang pagtugi sa utak sa pagdukot. Hindi pa kompleto ang tactical interrogations. Hinahanap pa namin kung sino ang mastermind nila. Pero safe to say, yung majority of the group nahuli na namin. Pero para hindi sila yung leader ng grupo. The perpetrators of the crime were not of high intelligence because they actually went to the bank to withdraw the money. Sa San Jose del Monte, Bulacan naman, nakuna ng CCTV ang lalaking ito na nakahandusay sa kalsada katabi ang kanyang motorsiklo. Pilit niyang sinusubukang tumayo habang pinapaputok ang hawak ng baril. Sa pag-zoom out ng video, kitang 2 pala ang motorsiklong tumumba. Isa pang lalaki ang kitang nakaupo sa tabi ng pangalawang motorsiklo, tila may iniindaring sugat. Hanggang sa dumating ang kasamahan niya at pinagbabaril ng malapitan ang biktima. Isa pang kasamahan nila ang dumating para tulungan silang makaalis sakay ng motorsiklo. Patay ang biktima na si Merwin Reyes, sugatan ng isa sa 3 nakabarilan niya. Ayon sa pulisya, kinuha umano ng mga suspect ang baril ng biktima at mabilis na tumakas. Patuloy ang pagtugis at investigasyon sa motibo sa pagpatay. Sa Antipolo, Rizal, patay sa pamamaril ang 60 anyos na opisyal ng Homeowners Association sa isang subdivision. Nagpapahangin umano ng gulong ng tricycle sa vulcanizing shop ang biktima ng lapitan ng gunman at pagbabarilin. Nakatakas ang 2 suspect na riding in tandem. Walang maisip na posibleng motibo sa krimen ang pamilya ng biktima. Wala raw itong kaaway o kagalit. Ang pagkaalam kasi namin dito, wala siyang kaaway na gano'n. Yun lang, mabigyan siya ng hustisya. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Pinangalanan na ng palasyo ang 2 sa mga magiging miyembro ng Independent Commission for Infrastructure na sisilip sa mga maanumalyang flood control project. Isang alkalde rin ang itinalagang magiging special advisor at investigador. Nakatutok si Jonathan Andal. Sina dating DPWH Secretary Rogelio Singson at Rosana Fajardo ang 2 magiging bahagi ng 3-member Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa flood control project. Si Singson, DPWH Secretary ni dating Pangulong Noynoy Aquino. As former Secretary of the Department of Public Works and Highways, he led one of the most significant reform efforts in the agency's history, introducing systems to promote transparency, eliminate ghost projects, and ensure proper use of public funds. Certified Public Accountant naman si Fajardo at Country Managing Partner ng SGV & Company, ang pinakamalaking professional services firm sa bansa. She has over 3 decades of experience in auditing, internal controls, and risk management. Her technical insight and financial acumen are critical in following the trail of public funds and determining where leakages and irregularities may have occurred. Special Advisor at tatayong investigador si Baguio City Mayor Benjamin Magalong, dating hepe ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. His experience in leading difficult investigations, uncovering internal wrongdoing,
and enforcing compliance makes him a strong asset to this commission. Ang tatayong chairman ng komisyon, iaanunsyo raw mismo ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga susunod na araw. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang 3 pinangalanan kanina pero wala pa silang tugon sa ngayon. Pagtitiyak ng palasyo. Wala ni isa sa kanila ang konektado sa anumang ahensya o kontratistang iniimbestigahan. Gaya ng paulit-ulit na sinabi ni Pangulo, walang sasantuhin dito. Kahit kamag-anak, kaibigan, kaalyado, there will be no sacred cows. The Commission will begin its work immediately. Pero bakit kaya napili si Magalong kung ang sabi noon ng Pangulo, walang politikong itatalaga sa Independent Commission? Ang magiging papel po ni Mayor Benji Magalong ay special advisor. Hindi po siya kasama doon mismo sa 3-member commission. So bigyan po natin siya ng pagkakataon. Walang binigay na timeline ng palasyo kung kailan matatapos ng ICI ang investigasyon nito sa rami ng dokumentong kailangan nilang busisiin. Pero inatasan silang buwan-buwan na mag-report sa Pangulo. May tutulad sa hukuman ng kapangyarihan ng ICI. Pwede itong magsagawa ng pagdinig, maglabas ng sabina sa mga ipatatawag na testigo at dokumento, magrekomenda ng isa sa ilalim sa Witness Protection Program, humingi ng report ng investigasyon ng mga komite ng Kamara at Senado, court records ng Sandigan Bayan at mga libro, kontrata at bank records. May kapangyarihan din ang ICI na magrekomenda sa otoridad na maglabas ng hold departure order, magpauwi ng nasa abroad at magpa-freeze ng mga ari-arian, mga deposito kung may sapat na basihang galing sa anomalya sa flood control o infrastructure project ang mga ito. Pwede rin silang magrekomenda ng agarang pagsuspinde sa mga pampublikong opisyal at magrekomenda ng parusa sa mga tatangging humarap o tumistigo sa isinasagawang investigasyon. Maging pribadong individual, parurusahan din sa ilalim ng batas. Sabi ng palasyo, kasama sa iimbestigahan ng komisyon si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na ayon kay Senador Panfilo Lacson, konektado raw sa isang kontraktor, bagay na nakarating na raw sa Pangulo. Patuloy naming sinusubukang kunin ang panig ni Bonoan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Uubusin ng mga tauhan kung kailangan. Yan ang tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dizon sa patuloy na paglilinis ng kagawaran at paghahain ng reklamo laban sa mga sangkot umano sa mga maanumalyang proyekto. Kasabayan ang patuloy na panawagan ng iba't ibang sektor na panagutin ang mga sangkot sa katiwalian. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tinatayang 300 na nakiisa sa kilos protesta kontra korupsyon sa People Power Monument. Di alintana ang mataas na sikat ng araw. Panawagan nila na may managot sa mga maanumalyang flood control project. Mula EDSA Shrine na simbolo ng payapang revolusyon o EDSA People Power Run, nagmarsya ang samot-saring grupo papunta dito sa People Power Monument para ipakita ang kanilang pagkondena sa isyu ng korupsyon. Matakot kayo! Andito ang puwersa ng kabataan, ng mga mamamayang Pilipino na hindi tinatanggap na patuloy lang ang pangungurakot. Ang malinaw na simbolismo nito is it's National Shrine of Our Lady of Peace po. At ang talagang pamamaraan ng pakikibaka na siguro tatak Pinoy ay yung mapayapang, malakas at tumitindig na pakikibaka. Kailangan harapin ng Pangulo ang sarili niyang responsibilidad sa corruption. Yung mga budget na pinag-uusapan natin ngayon from 2023, 2024, 2025, pinirmahan niya lahat na yan. No? That is the President's budget. May kapangyarihan siya ng veto. Kaya palang gawin yon. Bakit? Sa simula pa lang hindi ginawa. Kaya ang punto natin, ultimately, budget yan ng Presidente, may responsibilidad at pananagutan ang Presidente. Asahan nawang mas malaking pagkilo sa September 21 sa Luneta. Sana lumaki ang kilusan na ito. Sana lumaki ang grupo na ito. Kasi hindi lang naman to laban ng kabataan, laban ng mga manggagawa. Laban to ng lahat. Lahat tayo nagbabayad ng tax dito. Very peaceful naman po ang directive sa atin ng higher headquarters sa maximum tolerance po. Sa susunod na linggo, maaaring maghain muli ng reklamo ang DPWH laban naman sa mga sangkot sa maanumalyang proyekto sa Mindoro. Binubusisi na rin ngayon ng DPWH sa mga report na maanumalyang proyekto sa La Union,
Baguio, Nueva Vizcaya, Davao at Eastern Visayas. Babala ni DPWH Secretary Vince Dizon, hindi lang matataas na opisyal ang mananagot kung mapatunayang may katiwalian. Kung kinakailangan po, ubusin po natin lahat ng mga tao dito. Top to bottom talaga yung paglilinis dito. Hindi ho natin masisisi din ang publiko na itong galit na nararamdaman natin lahat dahil dito sa mga ginawa ng ilang mga talagang napakasasamang tao. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Isinagawa sa West Philippine Sea ang maritime exercise ng Pilipinas, Amerika at Japan sa anino ng China na may mga umaaligid pang mga warship. Nakatutok si June Veneracion. 4 na FA-50 fighter jet ng Pilipinas ang nagpakitang gila sa himpapawid ng West Philippine Sea. 3 beses nagpabalik-balik ang mga fighter plane habang nagsasagawa ng division tactics o naka-formation na paglalayag ang mga barko ng Pilipinas, Amerika at Japan. Stand by, execute. Over. Bahagi ito ng huling araw ng 11th Multilateral Maritime Cooperative Activity. Habang nagsasagawa ng maritime exercise ang 3 bansa, makikita ang umaaligid ang 3 warship ng China na tila nagmo-monitor sa mga aktibidad. Successful naman po yung event natin despite the presence of the interlopers. Layunin ng maritime exercise ang mahasa ang interoperability ng mga tropa ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa. Ginawa itong pagsasanay di kalayuan sa Scarborough Shoal, kung saan plano ng China na magtayo ng isang nature reserve. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na nakapaghain na ng diplomatic protest ang Pilipinas sa nauna ng tinawag na aksyon ng China bilang illegitimate and unlawful. Sagot ng Foreign Ministry ng China, bahagi ng kanilang sovereign rights ang pagtatayo ng nature reserve dahil bahagi naman ito ng kanilang teritoryo. Sinabi naman ng Amerika na suportado nito ang Pilipinas sa pagbasura sa plano ng China. Ang mga aksyon daw ng China sa Scarborough Shoal ay patuloy na nagbabaliwala sa regional security. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Nagbanggaan ng 2 motorsiklo sa Dumaguete, Negros Oriental. Kwento sa otoridad ng sumemplang na rider, nag-overtake siya dahil mabagal daw ang takbo ng sinusundan niyang motorsiklo. Pero bigla raw itong lumiko, kaya sila nagkasagian. Sumemplang ang nag-overtake na rider at ang kanyang angkas na nagtamo ng mga sugat. Sinubukang makipag-usap ng rider pero di nagpakilala at nakipag-usap sa barangay ang nakasagian. Naiblatter na nga sa barangay ang insidente. Hinahanap na rin ng Dumaguete Police ang isa pang rider. Matapos sa Visayas at Mindanao, bibiyahe na sa Metro Manila ang mga love bus na may libreng sakay ngayong buwan. Ang mga ruta terminal nito makikita sa kanilang Love Bus app. Mula sa Valenzuela, nakatutok live si Jamie Santos. Jamie. Ivan, inilunsad ngayong Sabado kasabay ng kaarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalik ng mga love bus sa mga kalsada ng Metro Manila. Dumating si Pangulong Marcos sa Valenzuela Gateway Complex Terminal sakay ng love bus. Kasama niya si First Lady Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak. Mismong si Pangulong Marcos ang nanguna sa programa para sa paglulunsad ngayong 2025 ng iconic na love bus na isa sa kanyang mga ibinida sa kanyang SONA ngayong taon. Dating simbolo ng modernong transportasyon noong dekada 70. Ngayon, muling ibinalik sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos na libre sa publiko. Matapos mailunsad sa Cebu at Davao, mga taga Metro Manila naman ang makikinabang sa proyekto. Target ng pamahalaan na palawakin ito sa iba't ibang panig ng bansa. Sa buong buwan ng Setyembre, libre ang sakay ng lahat sa love bus na bumabiyahe mula 5 a.m. hanggang 10 p.m. Pagkatapos nito, tuwing rush hour na lang ito libre sa lahat. Alas 6 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Pero ang mga persons with disabilities o PWDs at senior citizen, libre pa rin buong araw. Sabi ng Pangulo, kalaunay magkakaroon din ng discount para sa mga estudyante. Maaring makita ang mga terminal at ruta ng bus sa Love Bus app. Katuwang ng pamahalaan sa programa ang DSWD at DOTR. Bawat bus may wheelchair ramps at iba pang accessibility features para sa mga mobility issues.
Tangkilikin po ninyo ang ating bagong labas para makabawas pasahe at makapag-savings ng konti, mabawasan ang traffic, mabawasan ang pollution dahil nga electric. At malaking tulong po ito para sa ating sitwasyon dito sa Metro Manila na kung minsan napakatagal mag-antay bago dumating ang bus, napakabigat ng traffic. Ivan, mula 5 a.m. hanggang 10 p.m. ang biyahe ng mga Love Bus. At yan ang latest mula rito sa Valenzuela City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, JB Santos. Kahit sa kusina, posible. Ang kita mo. Yan po ang layo ng isang programa para sa mga kababaihang nangangailangan ng hanap buhay. Ang unang sangkap sa pagkamit ng kanilang mga pangarap, tinutukan ni Von Aquino. Basic cooking skills, ingredients, food safety and sanitation, at mga putahe mula sa iba't ibang cuisines. Kabilang ang mga yan sa mga itinuro sa mga grupo ng kababaihang kabilang sa Supermanang program. Isa itong outreach program na layong maturuan sila ng basic culinary skills mula sa mga chef ng Center for Culinary Arts. Madalas walang trabaho eh. Nakita mo naman ang rate ng unemployment natin eh. Mga lalaki talaga ang tinamaan eh. At ang babae, syempre, nasa bahay lang. But they can still be productive. Gusto namin mag-explore pa sila more in terms of makapagtrabaho sila on their own or gumawa sila ng sarili nilang business. Sa kanilang pagtatapos, lubos ang pasasalamat ng mga scholars at mga bumuo ng programa sa kanilang mga sponsors. Kabilang ang entrepreneur at environmentalist na si Carolina K. Gozon Jimenez. Itong experience na to, hindi lang basta lesson. Tapos sa pagluluto, kung hindi lesson din ng buhay. Sa akin kasi yung manang, hindi lang respect eh. Ate, di ba? So sabihin, hindi ibang tao. Hindi kayo ibang tao. So ang trato nyo doon sa inyong mga clients is like family. No? So congratulations. At nakita nyo naman na kayang-kaya. No? Despite all the challenges. Sa babae, hindi lang nai-stop yung buhay sa bahay. Ito na rin yung paraan para bawat isa sa amin mabago yung buhay. Matupad yung mga pangarap na maging isang chef someday. Sinasabi nga buhay parang pagluluto. Kapag sinangkapan ng sipag, tiyaga at pananampalataya, malalasap daw balang araw ang tagumpay. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Busy at nakafocus si Bea Alonzo sa kanyang pamilya at business pero may time pa rin for some rest and recreation. Bonus pa na masaya raw ang kanyang puso. Tanong ngayon ng netizens, engaged na raw kaya si Bea? Narito ang aking chika. Wala mo ng taping para kay Bea Alonzo these days dahil ang focus niya ang pagiging businesswoman muna. Inilalaan niya rin ang marami sa kanyang oras ngayon sa pagta-travel at pagbibigay ng atensyon sa maraming family events na na-miss niya raw sa mahigit 2 dekadang busy sa pag-aartista. I've been in the business for almost 25 years na. Can you imagine? So parang now is the time to tap on the things that I haven't done before. Feeling ko hindi ko pa na-reach yung full potential ko when it comes to other things like business. And I'm really enjoying discovering kung ano pa yung kaya kong gawin. Mas nabuhay ang interes ng fans sa personal life ni Bea nang minsang magpalitan sila ng messages ni John Lloyd Cruz. Ini-invite ng aktor si Bea sa kanyang tahanan at isama daw ang boyfriend niyang si Vincent Co na present sa event ni Bea. Nakakatawa lang si Idan, as I call him. Nakalimutan niya ata na nag-WhatsApp naman kami o nag-Viber naman at may number naman. Hindi ko naman doon siya nag-message. Nakalimutan niya ata na maraming tao doon. Matapos kumpirmahin ni Bea ang relasyon nila ni Vincent sa kanyang interviews sa GMA Integrated News noong GMA Gala, marami ang naghintay ng grand boyfriend reveal. Parang alam mo, huwag na kayo maghintay kasi wala magiging grand reveal. I really want to focus on my personal life being private right now. Parang feeling ko ang dami kong natutunan sa lahat ng pinagdaanan ko sa buhay that I really want to keep things
I to keep my personal stuff really private this time. Pero totoo kaya ang naglalabasan online na engaged na sila? Alam mo, nung unahan pa ng lahat ng mga tao yung mga pangyari sa buhay ko. I have nothing to clarify and I want to keep things private. And yeah, there's nothing to say actually. Very happy, yes. Nelson Canla. Arestado na sa Amerika ang suspect sa pagpaslang sa conservative influencer at supporter ni US President Donald Trump na si Charlie Kirk. Sa Amerika, arestado na ang suspect na bumaril at pumatay sa conservative influencer at supporter ni US President Donald Trump na si Charlie Kirk. Binaril sa leeg si Charlie Kirk habang nagsasalita sa isang universidad sa Utah. Sa isang press conference, sinabi ng mga otoridad na umamin sa isang family friend ang suspect, kaya agad siyang isinumbong sa pulisya. My husband laid down his life for me. Lubos naman ang paghihinagpis ng pamilya ni Charlie at kanyang mga supporters sa iba't ibang bansa. Nakiramay rin si Trump. I'm filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. This is a dark moment for America. Matapos ang marahas na anti-corruption protest sa Nepal na nauwi sa pagsunog sa ilang tanggapan ng gobyerno at mga bahay ng ilang opisyal, pinangalanan na ang interim prime minister na kapalit ng nagbitiw na punong ministro. Siya ang dating chief justice sa Nepal na si Sushila Karki, na kauna-unahang babaeng leader ng bansa. Batay sa mga report, napili siya sa boto ng mga user ng isang social messaging app. Binuwag na ang parliament at itinakda sa March 2026 ang susunod na eleksyon. Ang madudugong protesta sa Nepal na kumunde na sa korupsyon doon, sumiklab matapos ang social media ban na ipinatupad ng gobyerno at kalaunay binawi. 51 na ang nasawi at mahigit 1,000 ang protestang pinangunahan ng mga Gen Z. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo ang asahan sa susunod na linggo. Sa tansya ng kumpanyang Uni-Oil, 20 sentimo hanggang 40 sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng diesel. Pero sa gasolina, posibleng walang galaw sa presyo o kaya may bawas na 10 sentimo. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, ilan sa nakikitang dahilan sa paggalaw ng presyo ng langis ay ang tensyong resulta ng pag-atake ng Israel sa Qatar at ang mga namataang drone ng Russia sa airspace ng Poland. Tinitingnan ring dahilan ng taripang ipinato ng Amerika sa shipping industry at ang pagtaas ng produksyon ng langis ng OPEC+. Nakaranas ng malakas na pagulan kahapon ng ilang bahagi ng Coronadal City. It's again swelling. The creek again is swelling. Tumataas na po ang tubig. Sa tindi ng buhos ng ulan, tumaas ang level ng tubig at umapaw ang ilang sapa. Kaya halos pasukin na ng baha ang mga bahay sa paligid. Sa Davao del Sur naman, perwisyo sa mga residente sa bayan ng Magsaysay ang baha na pumasok sa kani-kanilang mga bahay. Ayon sa mga residente, walang tamang daluyan ang baha kaya bumulwak ito kung saan-saan dahil sa lakas ng ulan. Easterlies ang nagpaulan sa Mindanao ayon sa Pag-asa. Samantala, isang low pressure area ang namataan ng Pag-asa sa dagat na sakop ng Mapanas Northern Samar. Sa ngayon, mababa pa ang chance nito maging tropical depression pero nagpapaulan ito ngayong araw sa Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Northern Mindanao, Caraga at Zamboanga del Norte. Trough o extension ng LPA naman ang nagpapaulan sa natitirang bahagi ng Mindanao, habang easterlies ang nagpapaulan sa natitirang bahagi ng Luzon. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posibleng makaranas bukas ng light to torrential rains sa coastal area ng Aurora at Batangas, pati na rin sa Oriental Mindoro. May chance namang makaranas ng light to intense rains ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Posible ring ulanin bukas ang buong Metro Manila. Mars, heto ang latest. Nakakita ang isang robotic rover ng NASA ng posibleng senyales ng sinaunang buhay sa Red Planet, ang Mars. Mabibigyang kasagutan na nga ba ang matagal ng katanungan tungkol dyan? Kuya Kim, ano na? Ito ang Perseverance, isang robotic Mars rover na nilaunch ng NASA o National Aeronautics and Space Administration.
para pag-aralan kung posibleng may buhay sa ating kapitbahay sa solar system, ang planetang Mars. At ayon sa ahensya, ang isa sa mga rock sample na nakolekta ng Perseverance, may malakas na indikasyon na may buhay sa red planet noon. Ang rock sample kasing tinawag nilang Sapphire Canyon na nakolekta sa Jezero Crater. Naglalaman ng tinatawag na potential biosignature. Ang potential biosignature ay tumutukoy sa anumang pisikal, chemical o biological na palatandaan na maaaring indikasyon ng buhay. Ang nakita nilang marka sa sample, posibleng gawa raw ng mga microbes o yung maliliit na organismo. 3.2 hanggang 3.8 billion years na ang nakakaraan. These textural features told us that something really interesting had happened in these rocks. Some set of chemical reactions occurred at the time they were being deposited. And so we really wanted to understand what those reactions might have been. Pero nangangailangan pa ng mas malalim na pag-aaral para makumpirma kung may presence of life ito. Gayunman, tinuturing na ng NASA ang discovery na ito na isang breakthrough. This very well could be the clearest sign of life that we've ever found on Mars, which is incredibly exciting. May buhay nga ba sa ating kapitbahay sa solar system? Paano nakaka-apekto ang discovery nito sa ating pag-aaral sa kalawakan? Yan ang ating susubaybayan sa darating na mga araw. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras. Naaresto ka namin sa bisa nitong Maradona Perez sa kasong anti-regular. Walang kawala ang 32 anyos na modelo sa kanyang pinagtataguan sa Quezon City matapos maaresto ng CIDG Tarlac noong September 10. Sabi ng CIDG Tarlac, wanted ang suspect matapos ireklamo ng panggagahasa ng kanyang stepdaughter. Nagpalipat-lipat daw ang suspect ng hotel para makaiwas sa huli. Itong subject ay isang model at actor ng isang adult film streaming platform. Inakusahan siya ng panggagahasa ng kanyang sariling stepdaughter. Isa siya sa Regional Most Wanted Person ng Police Regional Office 3. Base sa investigasyon ng pulisya, lumabas na inaabuso di umano ng suspect ang biktima na nagsimula raw nung 9 na taong gulang pa lang ito. Sabi ng CIDG, inireport ng suspect sa pulisya na nawawala ang kanyang stepdaughter. Yun pala, naglaya sa bahay sa Tarlac ang biktima matapos ang pang-aabuso. I-check namin kung meron pa siyang ibang kaso na kinakaharap at i-return namin yung kanyang warrant of arrest sa korte na nag-issue ng kanyang warrant. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang suspect. No comment, sir. Papunta na po yung attorney ko, siya na po yung mag-explain sa inyo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Inararo ng isang ambulansya ang mga barrier ng bus lane sa EDSA White Plains sa Quezon City. Wasak ang unahan ng ambulansya na walang sakay na pasahero. Nagtamo naman ng sugat ang driver. Anya, gumamit siya ng bus lane para mapabilis ang pagde-deliver sana niya ng dugo sa ospital. Pero nang palabas na siya ng bus lane, nailang at iniwasan niya isang kotse hanggang sa nabangga na siya sa barrier. Tumagilid at nahulog sa gilid ng daan ang isang SUV matapos maatrasan ng isang truck ng Baguio Water District. Base sa investigasyon, mabigat ang mga karga ng mga tubig ng truck na nawala ng kontrol sa basa at paakyat na daan. Naatrasan nito nakaparadang SUV bago bumangga sa isang pader na bumigay din dahil sa impact. Walang nasaktan sa insidente pero parehong napinsala ang truck at SUV. Nakatandang mag-usap sa pulisya magkabilang panig. Sa Kidapawan City naman, patay ang isang menor de edad at 3 ang sugatan nang masalpok ng bus ang sinasakyan nilang motorsiklo. Ayon sa pulisya, bigla umunong lumiko sa linya ng bus ang motorsiklo na hindi napansin ng bus kaya nasalpok. Nasa kustudiya na ng pulisya ang bus driver na maharap sa kaukulang reklamo. Tinutugis sa Iligan City ang isang nagpakilala umanong NBI agent na sangkot sa investment scam. Sa Iloilo, nahulihan ng mga patalim at iba pang kontrabando ang hindi bababa sa 50 mag-aaral. Ang mga krimen sa probinsya sa pagtutok ni Rafi Tima. Kutsilyo, itak at iba pang kontrabando. Sino mag-aakalang mare-recover mga ito sa isang paaralan? Nakuha ng mga pulis sa mga ito sa hindi bababa sa 50 estudyante nang magsagawa sila ng random inspection sa koordinasyon sa paaralan. Bunsod ito ng nakuhang impormasyon ng pulisya na may mga kabatang nagpupuslit ng ipinagbabawal na gamit sa campus. Plano ng pulisya na makipag-ugnayan sa mga magulang para sa ilalim sa counseling ang mga estudyante. Ayon sa Schools Division of Iloilo, malaking bagay raw ang police visibility sa mga paaralan para dagdag seguridad.
Sa Iligan City, tinutugis ng NBI District Office ang isang lalaking nagpakilalang taga-NBI pero nanghihikayat na mag-invest sa alok niyang produkto. Ayon sa NBI Iligan, isang US citizen ang nagsumbong sa kanilang nabiktima raw ng naturang investment scam at nang magpakita raw ang suspect, may kasama itong ilang armadong lalaki. Sinabi rin ng ilang saksi na nakikita nila ang suspect suot ang uniforme at badge ng NBI at may baril pa. Ayon sa NBI Iligan, hindi nila agent o miyembro ng anumang uniformed service ang suspect. Habang tinutugis siya at iba pang kasabwat, sinampahan na siya ng reklamong usurpation of authority. Sa bayan ng Sultan sa Barongis, Maguindanao del Sur, patay sa pamamaril ang isang rider na magsasaka at ang kanyang angkas. Ayon sa pulisya, ang mga biktima ay pinaslang ng di pa kilalang salarin na agad tumakas sakay ng motorsiklo. Tinutugis na ang gunman. Wala pang pahayag ang pamilya ng mga biktima. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa krimen. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Sure, nababaha ng joke sa Bubble Gang bukas sa pinakahihintay na pagharap ni Shala Dismaya, ang new character ni Kapuso comedy genius Michael V. Bago ang hearing, may mga isinare din si Bitoy kung paano nabuo ang inaabangang karakter. Narito ang aking chika. Mic test, mic test. Haharap na sa hearing si Shala Dismaya. Siya ang bagong karakter ni Kapuso comedy genius Michael V. na mapapanood na bukas sa longest-running comedy show sa bansa, ang Bubble Gang. Abang na ang mga netizens at viewers kung paano babaha ng jokes sa Bubble Gang ngayong linggo sa pagharap ni Shala. Hindi lang daw pagpapatawa ang layunin ni Bitoy sa napapanahong pagsasabuhay ng karakter ni Shala Dismaya. Mamulat. Pero etong sketch namin, magulat lang. Noong una, nagdalawang isip pa raw si Bitoy na gawin ang karakter. Ayoko na nga magmuher eh. Actually, kaya lang syempre may clamor eh para dito sa character. So, we had to do it. Tapos, kung feeling ko, kung makakatulong to sa pag-create ng awareness dun sa totoong nangyayari sa issue na mga nangyayari sa bansa natin, edi sige, by all memes. Kampante daw ang Kapuso comedy genius na magiging entertaining at walang ma-offend sa paglabas ni Shala. Knowing the show naman, for yung 30 years na namin, na track record namin, never naman talaga kaming nang offend, never kaming nang yurak ng pagkatao ng mga tao. Ako especially, talagang nilalagyan ko ng limitations kung ano lang yung pwede at hindi pwede. Abangan ngayong linggo, 6:10 p.m. Face card never declines para kay star the new gen Jillian Ward. Tinapos ni Jillian ang laban sa mga nauusong aesthetic reel ngayon. Slay din ang kanyang hot body tee at sinimplehan lang tayo ng kanyang black top and baggy pants na nagko-complement sa kanyang city lights background. And that's my chika this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. At yan po ang mga balita ngayong Sabado para sa mas malaki misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.